Sa Qingtang Academy, pinanood ng ilang estudyante ang pagsiklab ng isang gulo sa loob ng isang silid-aralan. Galit na sumigaw ang isang estudyante na ibalik ang gamot ng kanyang kapatid. Ang estudyanteng iyon ay si Lin Yu, isang senior sa Qingtang Academy. Pinagbantaan niya silang pagsisisihan nila ang kanilang ginawa. Ang lalaking ito ang ating pangunahing bida. Tawanan lang ang iginanti ng dalawang lalaking nambubuli sa kanya. Isa sa kanila ay si Zhang Yang, isa ring senior sa Qingtang Academy. Mayabang niyang tinawanan ang banta ni Yu, na para sa kanya ay nakakatawa dahil nanggaling ito sa isang may vitality score na 0.62 lang. Ipinunto ng isa pang estudyante na 3.5 ang vitality score ni Zhang Yang. Dahil doon, pinayuhan niya si Yu, na mas mahina pa sa isang ordinaryong tao, na tigilan na ang pagmamatapang. Idinagdag pa ng estudyante na kung hindi dahil sa napakagaling na nakababatang kapatid ni Yu, hinding-hindi siya matatanggap sa akademya. Ngumisi si Zhang Yang at tinanong si Yu kung gusto niyang mabawi ang gamot. Pagkatapos ay sinadya niyang ihulog iyon sa sahig habang sinasabihan si Yu na pulutin niya iyon mismo. Sumigaw si Yu na tumigil siya at patakbong sumugod para saluhin iyon. Pero bumagsak ang vial sa sahig at agad na nabasag. Natigilan si Yu sa sobrang gulat. Sa mismong sandaling iyon, hinawakan siya ni Zhang Yang sa kwelyo, saka itinapon si Yu ng direkta sa basurahan. Malamig na sinabi ni Zhang Yang na sa basurahan naman talaga nararapat ang mga basura. Biglang may sumigaw na papunta na ang guro sa silid-aralan. Nang aasar na sinabi ng kaibigan niyang na ang basura ay dapat isama sa kapwa basura bago sila tuluyang umalis. Malungkot na tinitigan ni Yu ang nasayang na gamot na nagkalat sa sahig. Iyon ang nutrient solution na kailangan para mapanatili ang kalusugan ng kanyang kapatid. Ngayon ay kailangan na naman niyang mag-overtime para lang kumita ng sapat na pera pambili ng bago. Sa loob-loob niya, isinumpa niyang pagbabayaran din nina Zhang Yang at Zhao Lei ang ginawa nila. Pagkatapos, nagulat si Yu nang may naglahad ng kamay sa kanya. Siya ay si Lin Xin, isa ring senior student sa Qingtang Academy. Malumanay siyang nagtanong kung ayos lang siya. Tinanggap ni Yu ang kanyang kamay bago tahimik na sinabing maayos siya. Nagpasalamat siya sa pagtulong nito sa kanya. Ngumiti siya ng may init at nag-aya na sabay na silang bumalik. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang may sumigaw kay Yu mula sa kanyang relo, galit na nagtatanong kung plano na naman ba nitong lumiban sa trabaho. Galit na ipinunto ng boses na hindi pa pumapasok si Yu sa kanyang shift, kahit pa late na siya. Nang marinig iyon ni Yu, nagmamadali siyang umalis. Masyadong mabilis ang mga pangyayari, kaya hindi man lang nakapag-react agad si Lin Xin. Paglipas ng ilang minuto, nagbisikleta si Yu sa mga kalsada ng lungsod. Noong taong 4,832 ng lumang siglo, isang malaking sakuna ang bumagsak sa mundo at nagdala ng isang fenomenon na kilala bilang corruption. Habang nakikipaglaban ang sangkatauhan laban sa krisis, unti-unting nalagpasan ng mga tao ang kanilang pisikal na limitasyon at nakapagpapagising ng mga supernatural na kakayahan. Ang mga nakapagpagising ng ganitong kapangyarihan ay nakilala bilang mga warrior. Nakuha nila ang pinakamataas na respeto at mga pribilehyo dahil sila ang nasa frontlines na nagpoprotekta mismo sa sangkatauhan. Tuluyang pumasok ang panahon sa unang taon ng High Martial Era matapos matuklasan ng sangkatauhan ang isang nakakikilabot na katotohanan. Kahit mismo ang kamatayan ay hindi mapigilan ang korupsyon. Babangong muli ang mga patay bilang mga naglalakad na bangkay na walang isip at uhaw lang sa dugo. Tinawag sila ng sangkatauhan ng mga reanimated corpse. Kalaunan, natuklasan ng mga tao na ang tanging paraan para ganap na mapuksa ang korupsyon ay sa pamamagitan ng cremation, at ang part-time na trabaho ni Yu araw-araw pagkatapos ng klase ay magtrabaho sa crematorium. Sinusunog ang mga bangkay na inuuwi mula sa frontlines ng labanan. Pagdating ni Lin Yu sa crematorium, agad niyang isinuot ang kanyang protective suit bago pinindot ang buton para buksan ang mabibigat na metal na pinto. Malapit nang mag-due ang subscription fee para sa nutrient pod ng kanyang kapatid. Kailangan niyang kumita ng sapat na pera para mabayaran ang 200,000 na bayarin bago matapos ang buwan. Nagising ng kanyang nakababatang kapatid ang mga kapangyarihan nito sandali matapos pumasok sa kanyang sophomore year. Taglay niya ang ultra-rare na talento ng psychokinesis, at ang kanyang vitality score ay bumasag sa mahigit 1,000,000. Ngunit noong ika-17 kaarawan niya, bigla na lang siyang nakoma at hindi na muling nagising. Naglakad si Yu papunta sa mga bangkay na naghihintay na makremate. Sa mesa sa kaliwa ay nakahiga ang isang higanting lobo, habang isang maskuladong lalaki naman ang nakapatong sa mesa sa kanan. Si Yu mismo ay ipinanganak na talagang walang talento. Dati, ang kanyang kapatid ang palaging nagpoprotekta sa kanya. Pero ngayon ay nagbaliktad na ang sitwasyon, at siya na ang naging tagapag-alaga nito. Kumikita siya ng 20,000 sa bawat bangkay na nakremate niya. Kung aayusin niya ang 4 pang bangkay, magkakaroon na rin siya ng sapat na pera para palitan ang nabasag na gamot at ipagpatuloy ang pagbabayad para sa nutrient pod. Itinulak ni Yu ang bangkay ng lalaki papunta sa incinerator. Biglang may lumabas na itim na usok mula sa katawan ng bangkay. Bawat bangkay na dinadala sa crematorium ay may dalang bakas ng corruption.
Kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring mauwi sa malagim na kamatayan o mag-anyo sa isang tao bilang halimaw. Ang mismong panganib na iyon ang dahilan kung bakit napakalaki ng sweldo sa trabahong iyon, kahit na halos walang gustong magtrabaho doon. Gayunpaman, biglang naramdaman ni Lin Yu na may mali. Kahit kailan ay hindi pa siya nakakita ng ganito. Ang itim na usok ay umiikot ng hindi natural papunta sa bintana sa tabi niya. Sa pagkalito, hinubad niya ang kanyang mask habang nag-iisip kung ano nga ba yon. Pagkatapos ay biglang pumasok ang usok sa vent. Nang sandaling iyon, labis na naalarma si Yu. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang biglang tumusok ng direkta sa kanyang noo ang itim na usok. Bigla siyang nakaramdam ng napakasarap na ginhawa na kumalat sa buo niyang katawan. Nagtaka siya kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos, sa loob ng itim na usok, ang mga silweta ng mga warrior na naglalaban sa isang battlefield ay nagsimulang lumitaw sa kanyang paningin. Hindi naglaon, nasaksihan niya ang mga alaala ng lalaking pinanggalingan ng usok kanina. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Liang. Isang kasamahang sundalo ang nagtanong dati kay Yang kung ano ang plano nitong gawin pagkatapos ng graduation. Taglay ang buong kumpiyansa, sumagot si Liang na syempre papasok siya sa militar. Hindi nagtagal matapos iyon, isang opisyal ang bumati kay Yang dahil sa matagumpay nitong pagiging miyembro ng New Recruit Company sa ilalim ng 30 EA. Taas noong sumaludo si Yang at sumumpa na hinding-hindi niya bibigin ang bansa o ang mga tao nito. Sa panahon ng training, patuloy na pinapaalalahanan sila ng kanilang superior na ang mga sundalo ay mas kaunti ang dugong ibubuhos sa laban kung mas marami ang papawisan sa ensayo. Tanging sa walang katapusang pagpuwersa sa kanilang vitality, at paulit-ulit na pagbasag sa kanilang pisikal na limitasyon nila magigising ang tunay na potensyal na nakatago sa loob ng kanilang mga katawan. Kaya walang humpay na nag-ensayo si Yang. Kalaunan, marahas siyang nakipaglaban sa battlefield habang inihayag ng mga agarang ulat na ang front defensive line ay nawasak na ng mga alien beast. Ang Hill 301 ay nasa bingit na ng pagguho anumang oras. Sumigaw siyang napatay ng lahat ang mga alien beast at ipagtanggol ang kanilang bayan sa abot ng kanilang makakaya. At doon na tuluyang nagtapos ang buhay ni Liang. Biglang may lumitaw na screen sa paningin ni Yu na naglalaman ng mensaheng soul-gazing system naglo-load. Agad na namutla ang mukha ni Yu. Nasindak siya ng mapagtantong kasasaksi pa lang niya sa mga nakaraang alaala ng isang namatay na warrior. Pagkatapos ay inabisuhan siya ng sistema na formal nang na-activate ang soul-devouring system. Gayunpaman, hindi napansin ni Yu na ang lobong nakahiga sa katabing mesa ay nakatayo na muli. Tulala pa rin, tinanong ni Yu kung ano ba talaga dapat ang soul-devouring system na yon. Biglang tuluyang tumayo ang lobo. Agad na napagtanto ni Yu kung gaano kalala ang sitwasyon. Isang level 1 alien beast ang nag-reanimate. Nagpakawala ng isang malakas na ungal ang halimaw, saka ito direktang umatake sa kanya. Kusa at mabilis na itinaas ni Yu ang kanyang mga braso para sanggain ang matatalas ng ngipin nito. Sa lakas ng pagbangga, bumagsak siya sa sahig. Kasabay nito, inihayag ng isang boses sa kanyang isipan na matagumpay nitong nabasa ang soul memory ng level 1 warrior na si Liang. Pagkatapos ay pinapili si Yu sa tatlong kakayahan, Immortal Will, Basic Military Martial Arts, o Ambitious Spirit. Dahil sa sitwasyon niya, hindi na nag-atubili pa si Yu at agad na pinili ang option E, ang Basic Military Martial Arts. Samantala, bigla namang naputol ang kadenang nakapulupot sa liig ng muling nabuhay na halimaw. Pagkatapos ay ipinaalam ng system kay Yu na kailangan ng totoong laban para tumaas ang proficiency ng kanyang skill. Marahas na kumawala ang mga kuko ng halimaw, saka ito umatake papunta sa kanya. Mabilis na umatras si Yu para iwasan ang atake. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pag-agos ng lakas sa buong katawan niya na parang tinurukan siya ng purong enerhiya. Biglang luminaw ang paningin niya, kaya malinaw niyang nasusundan ang bawat galaw ng Jackal Hound. Muling tumalon ang halimaw papunta sa kanya, pero matagumpay itong naiwasan ni Yu. Kahit pa ganoon, kinakabahan pa rin siya dahil muntik na siyang mahuli ng halimaw kanina lang. Nang makabawi si Yu, na-realize niya na naging instinct na ng katawan niya ang military martial arts mula sa mga alaala ni Liang, kaya natural siyang nakakalaban nang hindi na nag-isip. Muling sumugod ang halimaw sa kanya. Iniwasan ang mga kuko nito. Saka siya bumitaw ng napakalakas na sipadiretso sa panga ng halimaw. Sa lakas ng impact ay marahas na bumagsak sa lupa ang halimaw. Matapos talunin ang halimaw sa iisang galaw, napatayo lang doon si Yu dahil hindi siya makapaniwala. Hindi niya mapigilang isipin kung kailan pa ba siya naging ganito kalakas. Saka agad na napunta ang isip niya sa soul-devouring system. Biglang lumitaw ang isang screen sa harap niya na nagpapakita ng epekto ng basic military martial arts skill. Tumaas ng 0% ang physical stamina niya at nagbigay ito ng kakayahang matukoy ang mga kahinaan ng kalaban. Umabot na rin sa 0% ang current mastery progress niya sa skill. Halos hindi makapaniwala si Yu. Pakiramdam niya ay nakaranas siya ng isang himala. Para sa kanya, ang pagkakataong ito ay parang sumasalungat sa mismong kalangitan. Kahit ganoon, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit biglang nangyari ang lahat ng ito sa kanya. Napaisip siya kung konektado ba ang lahat sa kakaibang maitim at asul na usok kanina.
Biglang na-detect ng system ang bangkay sa paligid at nag-notify na pwede na ang soul devouring. Dahil nakahandusay na rin lang ang bangkay ng jackal hound sa tabi niya, naisipan ni Yu na subukan ito. Ilang sandali pa, makikitang nilagay ni Yu ang bangkay sa loob ng isang kahon. Tahimik siyang nagpasalamat sa namatay at humiling na sanay pumayapa na ang kaluluwa nito. Habang nakatingin sa cremation chamber, na-realize niya na nangyari ang kakaibang pangyayari kanina habang sinusunog niya ang isang bangkay. Dahil doon, naisip niyang mangyayari ulit ang ganoong bagay. Pagkahawak niya sa bangkay ng halimaw, agad na lumabas doon ang itim na usok. Saka dumiretso papasok sa katawan niya ang usok. Agad na nagbago ang kulay ng mga mata ni Yu. At bigla na lang siyang sumigaw ng napakalakas. Bumaha sa isipan niya ang mga alaala ng jackal hound. Walang katapusan ang pagkagutom ng halimaw, paulit-ulit na kumakain ng mga tao, pero hindi ito kailanman nabusog. Muntik nang sumuka si Yu dahil sa nakapangingilabot na karanasang iyon. Napatanong siya kung iyon ba talaga ang mga alaala ng halimaw noong buhay pa ito. Nang sandaling iyon, may na-realize siyang isang nakakatakot na bagay. Araw-araw kailangang harapin ng mga mandirigmang lumalaban sa frontlines ang mga ganitong klaseng halimaw. Saka may panibagong notification na biglang lumitaw sa harap niya. Inanunsyo ng system na matagumpay nitong nakuha ang soul memory ng isang level 1 na halimaw, ang jackal hound, at inutusan nito ang host na pumili ng isa sa mga sumusunod na abilidad para pag-aralan. Ang mga pagpipilian niya ay claw skill, devour technique, o Chaos consciousness. Biglang na-realize ni Yu na ang mga kumikinang na particles na lumilitaw habang nagkikremate ay isa lamang trigger para ma-unlock ang soul devouring system. Naintindihan na rin niya sa wakas kung paano ito gumagana. Kapag hinawakan niya ang isang bangkay, kaya niyang lamunin ang kaluluwa nito at mabasa ang mga alaala. Ngayon, ang tanong na lang ay kung aling abilidad ang pipiliin niya. Pag-isip pa lang ni Yu sa posibilidad na baka kailanganing kumain ng tao sa devour technique, agad na siyang nakaramdam ng pagkasuka. Hinding-hindi niya masisikmurang gawin ang ganoong bagay. Sa huli, pinili niya ang claw skill dahil nakita na niya kung gaano ito kalakas kanina. Laking gulat niya nang biglang mag-transform ang braso niya at maging mabalahibong kuko ng isang halimaw. Ipinaalam ng system na pwedeng ibahin ng claw skill ang mga kamay niya sa pagiging kuko kapag nasa laban. Agad na nag-update ang kanyang status window. Basic Military Martial Arts level isa 0% progress, tumaas ng isa 0% ang physical stamina, at kaya nang makita ang mga kahinaan ng kalaban. Claws, level 0%. Progress, tumaas ng 5% ang attack power ng kamay at nagdudulot ng laceration damage sa mga kalaban. Sabik na tinitigan ni Yu ang nagbagong kamay niya bago nasabing sobrang angas ng pag-atake gamit ang mga kuko. Saka ipinaalam sa kanya ng system na naka-cooldown pa ang Soul Devour skill at magagamit lang ulit matapos ang 12 oras. Nagulat si Yu nang malaman niyang may cooldown limit din pala ang abilidad na ito. Dahil na-realize niyang napakarami pa rin niyang hindi alam tungkol sa system, napagdesisyonan niyang kailangan muna niya itong pag-aralan ng mabuti. Kaya naupo siya at sinimulang kalikutin ang interface. Habang inaalala sa isip niya ang laban kanina, naalala ni Yu ang sinabi ng system na maaaring tumaas ang proficiency ng isang skill kapag paulit-ulit itong ginagamit. Saka siya nagsimulang magtaka kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng salitang absorb. Kalaunan, may naisip siyang posibilidad. Paano kung kapag paulit-ulit niyang inabsorb ang isang skill ay pwede itong ma-stack at palakasin ng walang katapusan? Dahil hindi pa rin siya lubos na sigurado sa teorya niya, nagpa siya si Yu na susubukan niya ito kapag nagkaroon siya ulit ng pagkakataon mamaya. Tapos ay may nadiskubre siyang nakakagulat na bagay. May mga levels din pala mismo ang system. Agad na na-realize ni Yu na baka pwede ring i-upgrade ang system kahit na wala pa siyang ideya kung paano ito gagawin. Sa ngayon, napagdesisyonan niyang mas magandang mag-focus muna sa mga naiintindihan niya at saka na lang alamin ang tungkol sa system upgrades. Habang mahigpit na ikinukuyom ni Yu ang kamao niya, inisip niya kung gaano kapraktikal gamitin ang basic military martial arts sa naging laban kanina. Dahil doon, naisipan niyang gamitin ang pagkakataong ito para pabilisin ang pagtaas ng proficiency nito. Sinimulan niyang i-visualize ang mga alaala sa training ni Liang sa kanyang isipan. Sa kanya maingat na ginaya ang bawat galaw. Pero mabilis na na-realize ni Yu na lalong humihirap ang mga teknike patungo sa dulo. Nang sandaling iyon, naintindihan na niya kung bakit halos imposibleng ma-master ng mga ordinaryong estudyante ang military martial arts. Dahil sobrang daming kaalaman ang nakuha ni Yu mula sa body forging techniques ni Liang, hindi na naging bago para sa kanya ang military martial arts. Kahit na mahirap pa rin ang mga galaw, pakiramdam niya ay libu-libong beses na niya itong na-practice noon. Matapos gawin ang buong serye ng mga galaw, naramdaman ni Yu ang matinding pag-init ng katawan niya, kaya hinubad niya ang protective gear niya. Nang sandaling iyon, na-realize niya na mas mahirap hamak ang military martial arts kaysa sa basic body forging techniques na itinuturo sa paaralan. Ang minsanang paggawa pa nga lang sa serye ay nakaramdam na siya ng pagod. Pero napansin din niya ang isang nakakabilib na bagay.
Mas madulas at mas nagiging concentrated ang pag-agos ng vitality sa buong katawan niya kaysa dati. Sa sobrang tuwa, napasigaw si Yu na gusto niya itong ulitin agad-agad. Kinabukasan, paulit-ulit na tinawag si Yu sa klase hanggang sa tuluyan siyang magising. Agad siyang pinagalitan ng guro at tinanong kung pinapapasok lang ba siya ng mga magulang niya para matulog sa klase. Ipinaalala rin ito sa kanya na 2 buwan na lang ang natitira bago ang college entrance exams. Sa katahasan nitong sinabi na sa kasalukuyang vitality level ni Yu, hindi na rin naman siya makakapasok sa universidad kaya malamang ay sa construction na lang siya magtatrabaho. Agad na nagtawanan ang buong klase. Nagsalita pa ang isa pang estudyante para asarin si Lin Yu at sinabing sa baba ng vitality niya, baka hindi na siya makabuhat ng maayos ng mga bloke. Tahimik na inamin ni Yu sa kanyang guro ang pagkakamali niya. Saka na dinismiss ng guro ang klase. Gayunpaman, sa kaibuturan ng puso ng guro, nadismaya ito sa kanya dahil hindi siya nagsusumikap. Sa totoo lang, na-excite lang ng sobra si Yu dahil sa training niya noong nakaraang gabi. Kaya nauwi ito sa walang tigil na pagpapractice ng military martial arts hanggang umaga na hindi man lang natutulog. Pero sa kabila ng lahat ng paghihirap niya, umabot lang ng 11% ang kanyang proficiency. Para kay Yu, sobrang bagal ng naging progreso na ito. Na-realize niya na tila mas epektibo ang totoong laban para mapataas ang proficiency levels niya. Kasabay nito, patuloy rin siyang nag-isip kung ubra rin ba ang paulit-ulit na pag-absorb ng mga abilidad. Eksakto namang may muli na namang nangutya sa kanya, nagtatanong kung kulang pa rin ba sa tulog ang kanilang batang amo. Pang-insulto ni Lei, dahil hindi naman daw magiging mandirigma si Yu, mas mabuti pang huminto na lang ito sa pag-aaral at kalagkarin ang gulay nitong kapatid sa kalsada para mamalimos. Tinitigan lang ng matalim ni Yu si Lei, pero agad naramdaman ni Lei na may nag-iba kay Yu ngayon. Pinagalitan ni Shin si Lei dahil sumusobra na ito. Pero malamig na sumagot si Lei na wala siyang pakialam dito. Nang walang ano-ano'y hinawakan ni Yu ang kamay ni Shin at naglakad na palayo kasama siya. Nagpasya siyang mas mabuting lumayo kay Lei bago pa sila mahawaan ng katangahan nito. Agad na namula ang mga pisngi ni Shin. Bigla niyang napagtanto na mas naging gwapo tingnan si Yu ngayon kaysa dati. Pati ang kanyang pangangatawan ay halatang mas bumuti kumpara kanina. Mula sa likuran nila, galit na sumigaw si Lei na duwag daw si Yu. Nang asar siya na ang isang basura ay masyadong duwag na mabugbog kaya nagmamayabang na lang bago tumakbo palayo. Agad na napatigil sa paglalakad si Yu dahil doon. Humarap siya at kalmadong nag-alok na pumunta na lang sila sa martial arts room para magtuos, lalo na't mukhang atat na si Lei na mabugbog. Agad na nagtawanan ang mga estudyanteng nakapaligid. Ipinunto ng isang estudyante na 2.7 na ang vitality level ni Lei, ibig sabihin ay opisyal na niyang naabot ang pamantayan ng isang quasi-warrior. Nabigyan pa nga siya ng eskwelahan ng special combat training dahil dito. Nangutya ang isa pang estudyante at sinabing ang isang walang kwentang basura na laging tulog sa klase ay hindi dapat bumangga sa tulad ni Lei. Ngunit kalmadong nagpatuloy si Yu at nagmungkahing maging isang free sparring match ang laban na bahala na sila sa anumang mangyari. Malamig na umisi si Lei bago ipaalala kay Yu na siya mismo ang humingi nito. Nagdagsaan ang mga estudyante sa buong campus matapos mabalita ang 2 high school senior ang magtutuos sa loob ng martial arts room. Marami ang na-excite, sinasabing matagal-tagal na rin mula nang makapanood sila ng totoong sparring match at tiyak na nakakaaliw ang isang ito. Nakatayong magkaharap sina Lei at Yu sa gitna ng silid. Kumpiyansang nagtawanan ang mga kaibigan ni Lei, kumbinsidong dahil mas mataas ang vitality ni Lei, matatapos niya ang laban sa isang suntok lang. Wala si Zhang Yang ng araw na yon, kaya nagpasya si Lei na siya na mismo ang magtuturo ng leksyon kay Lin Yu bilang kapalit niya. Ang special combat training ng eskwelahan ay orihinal na ginawa para sa mga talentadong estudyante na may mataas na vitality tulad niya, at plano niyang gamitin si Yu bilang perpektong pagkakataon para ipagmalaki ang resulta nito habang nagpapakita ng panginibabaw. Kalmadong sinabi ni Yu na si Lei ay walang pinagkaiba sa isang asong tahol ng tahol at nagmamayabang lang. Agad na nainis si Lei at sinigawan si Yu dahil masyado itong madaldal. Samantala, tahimik namang nag-aalala si Shin sa kaligtasan ni Yu. Biglang hinawakan ni Yu ang kamay ni Lei. Pagkatapos ay ipinaalala niya kay Lei at Zhang Yang na binalaan na niya sila noon pa. Balang araw, pagsisisihan nilang kinalaban nila siya. Naniga sa gulat si Lei. Hindi siya makapaniwalang ang isang basurang may 0.62 vitality lang ay mas malakas pa kaysa sa kanya. Malakas siyang hinatak ni Yu palapit, saka direktang ibinayo ang tuhod nito sa panga ni Lei. Agad pagkatapos, isang suntok ni Yu ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Marahas na dumausdos ang katawan ni Lei sa sahig papunta sa kabilang dulo ng silid. Agad na napuno ng takot ang mukha ni Lei nang mapansin niyang nalaglag ang isa sa mga ngipin niya. Malamig siyang binalaan ni Yu na kung insultuhin pa nitong muli ang kapatid niya, sa susunod, ang pagkawala ng isang ngipin ang magiging pinakamaliit niyang problema. Pagkatapos sabihin yon, kinuha ni Yu ang kanyang bag at tumalikod para umalis. Gayunpaman, biglang napansin ni Lei ang isang espada na nakapatong sa malapit. Kinuha niya ito at sinugod si Yu mula sa likuran.
Agad na naramdaman Yu ang atake at sinangga ito sa pamamagitan ng pag-ibang anyo ng braso niya bilang isang pangalmot na kamay ng halimaw. Agad na napatumba si Lei sa takot. Kalmadong nagtanong si Yu kung gusto pa nitong ituloy ang laban. Gulat na nakatitig ang mga estudyanteng nakapaligid ng masaksihan ang biglaang pagbabagong anyo ng kamay ni Yu na naging kamay ng halimaw. Namamanghang tiningnan ni Lin Xin si Yu at ibinulalas na ang galing-galing ng abilidad na ito, mas maganda pa kaysa sa umasa sa mga ordinaryong armas. Subalit, isa pang estudyante ang agad na natakot at nagtanong kung na-corrupt na ba si Yu dahil ang kuko na iyon ay imposibleng maging bahagi ng isang normal na tao. Kabadong nauutal si Lei bago pa man niya matapos ang pagbabanta na hinding-hindi palalagpasin ni Zhang Yang ang ginawang ito ni Yu. Kalmadong sumagot si Yu na hihintayin niya ito. Nang gabing iyon, natapos din ang 12 oras na cooldown ng Soul Divorce skill, ibig sabihin ay maaari na muling mag-absorb ng mga bagong abilidad si Yu. Inisip niya kung ano na namang bagong makukuha niya sa susunod. Biglang pinigilan siya ng isang lalaking seryoso ang mukha at tinanong kung hindi na ba siya marunong bumati ng maayos kapag nakakasalubong ng tao. Agad na pinuna ng lalaki ang mga nakababatang henerasyon, nagrereklamo na ang mga kabataan ngayon ay wala man lang modo. Nagdadabog niyang sinabi na sa kabila ng lahat ng ginawa niya para kay Yu, hindi man lang alam ng bata kung paano magpakita ng simpleng pasasalamat. Pero alam ni Yu ang katotohanan. Kinuha lang siya ng lalaki dahil wala nang iba pang gustong magtrabaho roon. Kung hindi lang maganda ang bayad, hinding-hindi rin mananatili doon si Yu. Ipinagbigay alam ng lalaki kay Yu na may malaking bilang ng mga bangkay ang idineliver para makremate ng araw na yon. Pagkatapos ay inapura niya si Yu na bilisan at magsimula ng magtrabaho sa halip na nakatayo lang at nagbubulakbol. Pagkasabi niyon, umalis na ang lalaki. Pumasok si Yu sa silid kung saan nakahilera at nakasalansan ang mga bangkay. Agad niyang napansin na ang bilang ng mga dumarating na bangkay ng mga sundalo nitong mga nakaraang araw ay patuloy na dumarami. Habang nagbabalik sa kanyang isipan ang mga nakaraang alaala, naisip ni Yu ang nasaksihang pagbagsak ng mga depensa sa frontline dahil sa walang katapusang dagsa ng mga alien na halimaw. Dahil dito ay napaisip siya kung talagang malapit na ba sa mapanganib na hangganan ang mga border. Ngunit, agad niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Kung talagang may nangyaring ganun kaseryoso, tiyak nakalat na ito sa balita ngayon. Kahit pa, buo na ang pasya ni Yu na palakasin ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon, anuman ang mangyari. Habang nakatayo sa harap ng isa pang bangkay, tahimik na humingi ng paumanhin si Yu sa namatay na sundalo. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang noo ng mandirigma, na naging dahilan upang lumabas ang itim na usok mula sa katawan nito. Napansin ni Yu na ang uniforme ng sundalo ay sobrang hawig sa naging uniforme ni Liang kanina. Dahil doon, hinulaan niya na malaki ang posibilidad na makuha niyang muli ang military combat art skill pagkatapos i-absorb ang usok. Inanunsyo ng system na matagumpay nitong nabasa ang memorya ng kaluluwa ng first-class soldier na si Wang Muyang. Pinapili pagkatapos si Yu ng isa sa mga sumusunod na abilidad na papalagin, military combat art, corrupted team badge, o courage to perish together. Walang pag-aalinlangang pinili niya muli ang military combat art. Alam na niyang ang pag-absorb ay isa sa mga paraang ginagamit para mapataas ang kasanayan sa abilidad. Ngayon ay makukumpirma na rin niya sa wakas kung paano ito gumagana sa pamamagitan ng magiging resulta sa pagpili niya nito. Pagkatapos ay hiniling ni Yu sa system na ipakita ang kanyang mga personal na detalye. Agad na lumitaw ang isang status window sa harap niya. Inihahayag na ang kanyang beginner military combat art ay matagumpay na naging level 2 na may 0% proficiency. Ang na-upgrade na abilidad ay pinapataas na ngayon ang base physical fitness niya ng 20%, hinahayaan siyang makita ang kahinaan ng kalaban, at binibigyan din siya ng kakayahang hulaan ang mga pag-atake ng kalaban kalahating segundo bago ito mangyari sa tuwing atake sila. Na-excite si Yu matapos matuklasan na ang paulit-ulit na pag-absorb ng parehong abilidad ay direktang mag-u-upgrade dito. Nang sandaling iyon, naghinuha siyang kalaunan ay maitataas niya ang kanyang mga abilidad sa maximum level ng napakabilis. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng system na ang Soul Divorce skill ay muli na namang nag-cooldown at hindi magagamit muli sa loob ng panibagong 12 oras. Saka lang naalala ni Yu na ang ultimate skill ay may kasamang cooldown restriction, kaya hindi niya ito pwedeng gamitin ng walang tigil kailanman niya gusto. Dahil wala siyang magagawa kundi maghintay, nagpasya si Yu na gugulin na lang ang natitirang oras para patuloy na pagbutihin ang kanyang husay sa military combat art. Sa frontline, maingat na binuhat ng mga trabahador ang bangkay ng isang lalaki papasok sa transport vehicle. Tuluyan nang nadurog ang cervical vertebra nito, kaya puro napunit na laman at balat na lang ang nagdudugtong sa lid niya. Kailangan nilang ikilos siya ng sobrang maingat para maiwasang tuluyang humiwalay ang kanyang ulo. Sa malapit, isinasakay rin sa mga transport vehicle ang mga nakatrack na bangkay ng Jackal Hound. Malakas na inihayag ng isa sa mga trabahador na puno na ang Corpse Transport Vehicle No. 1 at handa nang umalis. Agad na pinaandar ng driver ang makina, pagkatapos ay unti-unting lumayo ang transport vehicle mula sa frontline.
Gayunpaman, walang sinuman sa kanila ang nakapansin sa nakapangingilabot na katotohanang nagtatago sa bundok ng mga bangkay na isinasakay nila. May kung anong buhay pa sa loob nito, at isa itong mabangis na alien na halimaw. Samantala, sa akademya, hinarangan ng ilang maton ang daraanan ni Shin sa hagdan. Pinaligiran nila siya habang tahasan siyang tinatakot. Inutusan siya ni Zhang Yang na sabihan si Lin Yu na makipagkita sa kanya sa sports field pagkatapos ng klase dahil may gusto lang siyang pag-usapan. Kung matatalo si Yu, kailangan itong lumuhod at personal na humingi ng tawad kay Lei. Saka lang tatanggapin ni Zhang na ayos na ang lahat. Sa kanya direktang pinagbantaan si Shin na nagbabala na kung tatanggi siya, hindi siya makakaalis ng ligtas sa pasilyong iyon sa araw na iyon. Ikinatwiran ni Shin na si Lei ang unang umatake. Ipinagdiinan niya na malinaw na sila ang nambubuli at talagang walang ginawang masama si Yu. Agad na naiinis si Lei at sinabihan si Zhang Yang na huwag nang mag-aksaya ng oras na kausapin si Shin dahil halatang kampi na siya kay Yu. Pinaratangan pa niya ito na masayang tumatawa habang binubugbog siya ni Yu kahapon. Galit na sumigaw si Shin na puro kalokohan ang sinasabi niya dahil hindi niya kailanman ginawa ang bagay na yon. Biglang inagaw ng isa sa mga lalaki ang notebook mula sa kanyang mga braso. Nanuluyan na tumawa ang kalbong estudyante habang tinatanong kung bakit siya mukhang kinakabahan. Pagkatapos ay inasar siya na espesyal niyang inihanda ang notebook para kay Yu. Biglang itinulak ni Lei si Shin patalikod habang sinisigawan siyang umayos. Samantala, kaswal na binuklat ng kalbong estudyante ang notebook habang malakas na binabasa ang mga naka-highlight na tala at detalyadong paliwanag na nakasulat sa loob. Sarkastiko siyang nagkomento kung gaano katindi ang dedikasyon ni Shin. Pagkatapos ay ngumisi ang kalbong estudyante na kahit gaano pa karaming pagod ang igugol niya sa pagtulong kay Yu, ang basura ay mananatiling basura hanggang sa huli. Pagkasabi niyon, pinunit niya ang notebook. Kinutya ni Lei si Shin habang sinasabi na ito mismo ang mangyayari kapag pinili niyang tulungan ang maling tao. Inutusan siya ni Zhao na bumitaw habang pinagtatawanan siya sa pag-iyak dahil sa isang walang kwentang bagay tulad ng notebook. Gayunpaman, mas hinigpitan pa ni Zhang Yang ang hawak sa kanyang baba at inilapit ang mukha rito, habang inuulit na mas mabuti pang manatili sa tabi niya kaysa sumama sa isang walang silbing talunan na tulad ni Yu. Galit na sumigaw si Shin na layuan siya bago biglang kagatin ang kanyang daliri. Sa galit, agad siyang sinampal ni Zhang Yang sa mukha habang tinatawag siyang isang walang utang na loob. Tumawa si Lei at sinabing nararapat lang ang sampal na yon. Ayon sa kanya, ang mga ginawa ni Shin ay nagpapakita ng kawalan ng respeto kay Zhang Yang. Hinawakan ni Xin ang namamagang pisngi habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Gumugol siya ng halos kalahating buwan sa maingat na paghahanda ng mga talang iyon para kay Yu. Pilit niyang inabot ang kalbong estudyante, sinusubukang bawiin ang notebook dahil hindi niya hahayaang sirain nila ito ng tuluyan. Malamig na sinabi sa kanya ni Zhang Yang na talagang hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Sa kanya ito sinakal sa liig at idiniin sa pader. Hinigpitan ni Zhang Yang ang pagkakasakal sa liig ni Shin habang ipinapamukha ang malaking agwat ng vitality nila. Mayabang niyang idineklara na ang kanyang lakas at bilis ay numero 1 sa buong paaralan. Ayon sa kanya, ang paglaban sa kanya ay magdudulot lamang ng higit pang pagdurusa. Saka siyang umisi at sinabing dahil mukhang gustong-gusto ni Shin na nasasaktan, personal niyang titiyakin na matututo siya ng leksyong hinding-hindi niya makakalimutan. Inutusan ni Zhang Yang ang iba na sabay-sabay na atakihin si Shin. Mayabang siyang nagdeklara na kahit mapilay pa ito pagkatapos, akuin niya ang buong responsibilidad para rito. Agad na humakbang ang isang estudyante at akmang susuntukin siya, sinasabing ito ang kapalit ng paglaban kay Zhang Yang. Biglang may sumalo sa braso ng umaatake habang papasuntok ito. Ito ay si Lin Yu. Malamig na nagtanong ang ating bida kung paano sila hindi nakaramdam ng kahihiyan na pagtulungan ng apat ang isang babae. Agad na sinabi ni Xin kay Yu na ayos lang siya. Nagmamakaawa siyang nakiusap na huwag na itong masangkot muli sa gulo kasama sila. Gayunpaman, biglang pinilipit ni Yu ng buong lakas ang braso ng lalaki. Ngumisi si Zhang Yang at sinabing sa wakas ay nagpakita na rin si Yu, nakatipid pa sila sa paghahanap sa kanya. Sa likod ni Zhang Yang, nakatayong handa sina Zhao Li at ang iba pa na may galit na ekspresyon habang pinalilibutan nila sina Lin Yu at Lin Xin. Yumuko si Yu at pinulot ang isa sa mga nagkalat na pahina ng notebook. Naglalaman ito ng mga detalyadong pangunahing punto tungkol sa pagsusuri ng mga mandirigma pati na ang isang maliit na mensahe ng pampalakas loob na personal na isinulat ni Shin para sa kanya sa ibaba. Kalmadong sinabi ni Yu na haharapin niya ang grupong ito gaya ng ginagawa ng mga tao sa mga ligaw na asong nangangagat at sumisira ng mga mahahalagang bagay. Ngumisi si Zhang Yang at tinuya si Yu sa kawalan nito ng takot magsalita kahit na isa siyang basura. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yu. Nang walang anumang babala, diretsong sinuntok niya si Zhang Yang sa mukha. Sumigaw si Yu na hinding-hindi niya sila mapapatawad sa paglakas ng loob nilang saktan si Shin. Bagamat nakabawi si Zhang Yang bago tuluyang tumumba, agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Idineklara ni Yu na personal niyang pagbabayarin ang kahihiyang dinanas ni Shin ngayon. Tinignan ng mga nakapaligid na estudyante si Lin Yu nang may lubos na hindi makapaniwala,
iniisip kung nasiraan na ba siya ng bait dahil sa lakas ng loob niyang kausapin si Zhang Yang ng ganoon. Halos hindi sila makapaniwala. Tinalo na ni Yu si Zhao Lei kahapon at ngayon ay balak pa niyang hamunin si Zhang Yang. Malakas na hinikayat ni Lei si Zhang Yang na bugbugin si Yu hanggang mamatay. Nang sandaling iyon, isang malakas na presyon ang sumabog mula sa katawan ni Zhang Yang. Sinabi niya na hindi niya napagtanto na mayroon palang ganyang katapangan si Yu. Gayunpaman, masyadong maawain kung bubugbugin lamang siya doon. Sa halip, pampublikong inihayag ni Zhang Yang na pagkalipas ng 3 araw, aayusin nila ang lahat sa isang opisyal na duelo sa Central Training Grounds. Idineklara niya na kung mananalo si Yu, personal siyang hihingi ng tawad, babayaran siya, at sisiguraduhin hindi na siya gagawa ng gulo rito. Saka inihagis ni Zhang Yang ang application form para sa pampublikong duelo ng Qingting Academy ng direkta kay Yu. Gayunpaman, kung sakaling matalo siya, kailangan niyang lumuhod sa harap ng buong paaralan, pampublikong aminin na siya ay basura, at kusang loob na alis sa akademya. Agad na nag-alala ang mga tao para kay Yu dahil ang pampublikong duelo ay nangangahulugang sasaksihan ng buong paaralan ang laban. Mabilis na naunawaan ng mga nakapaligid na estudyante ang tunay na intensyon ni Zhang Yang. Gusto niyang tuluyang sirain si Yu sa harap ng lahat. Lantarang tinuya ng ilang estudyante si Yu at sinabing ang kayabangan niya mismo ang magpapahamak sa kanya. Samantala, desperadong binalaan ni Shin si Yu na huwag tanggapin ang duelo. Ipinaalala niya rito na naghihintay pa ang kanyang kapatid na alagaan niya. Mabilis na nagbabala ang isa sa mga kaklase na ang pag-drop out sa paaralan ay hindi dapat gawing biro. Ipinaalala nila sa kanya na ang vitality ni Zhang Yang ay umabot na sa 3.5, habang ang vitality ni Yu ay hindi pa man lang lumagpas sa 1. Ang agwat nila sa isa't isa ay napakalaki talaga. Sa kanilang mga mata, walang paraan para matalo siya ni Yu. Dahil dito, nagmakaawa sila sa kanya na huwag magpadalos-dalos. Samantala, kinutya ni Zhao Lei si Yu at iminungkahi na kung talagang natatakot siya, dapat siyang lumuhod, magkoutow ng 3 beses, at magmakaawa kay Zhang Yang sa halip. Ngumisi ang isa pa sa mga tauhan ni Zhang Yang na ang basura ay mananatiling basura kahit gaano pa ito magpanggap na matapang. Gayunpaman, kalmadong idineklara ni Yu na tatanggapin niya ang duelo sa ilalim ng isang kondisyon. Gusto niyang ang buong duelo ay may ka-record at may broadcast sa publiko. Saka pinirmahan Yu ang application form ng duelo ng walang pag-aatubili. Pagkatapos, inihagis niya ang dokumento pabalik kay Zhang Yang. Magaganap ang duelo sa loob ng 3 araw, at gusto ni Yu na maalala ng buong paaralan habang buhay kung sino ba talaga ang totoong basura. Ilang oras ang lumipas. Sa krematorium, binuksan Yu ang mabigat na pinto at pumasok sa loob. Habang naglalakad papasok, patuloy niyang iniisip kung paano tutukuyin ng susunod na 3 araw ang lahat. Nagpasya siyang sanayin ang kanyang pangunahing military martial arts ng buong husay habang sumisipsip ng pinakamaraming bagong kasanayan na maaari niyang makuha. Kahit anong mangyari, desidido talaga siyang manalo sa duelo 3 araw mula ngayon. Biglang ipinaalam sa kanya ng isang lalaki na ang pinakabagong bulto ng mga bangkay ay inilipat doon dahil hindi na kaya ng crematorium number 1 ang napakaraming trabaho ng mag-isa. Nagulat si Yu nang marinig iyon dahil karaniwang ang crematorium number 1 ang responsable sa pagproseso ng mga bangkay ng mas malalakas na alien na halimaw. Ipinagmamalaking sumagot ang lalaki na ang pagdagsa ng mga bangkay ay nagpapatunay lang kung gaano kagaling ang kanilang crematorium. Sa kanya malakas na pinuri si Ginoong Wang at sinabing ang lahat ay naging posible dahil sa kanyang napakahusay na pamumuno. Nabanggit din niya na si Wang ay isang batang madaling turuan at kasalukuyang may pinakamataas na vitality sa lahat ng manggagawa roon. Pinayuhan niya si Yu na magtrabaho rin ng mas mabuti at nangakong tatratuhin siya ng maayos sa hinaharap. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, biglang sinigawan ng lalaki si Yu at tinanong kung balak ba nitong tumayo na lang doon habang buhay at walang gawin. Ipinaalala niya kay Yu na kung gusto pa rin nitong sumweldo, kailangan nitong bilisan at bumalik agad sa trabaho. Sumagot si Yu na papunta na siya. Sa kaibuturan ng kanyang isip, naisip niya kung paano magbago ng ugali ang matandang hukluban na ito nang mas mabilis pa sa paglipat ng pahina ng libro. Sa kanya malakas na isinara ang pinto sa kanyang likuran. Samantala, sa loob ng incineration room 7, napagtanto ni Wang na kailangan niyang mag-overtime dahil sa biglaang pagdagsa ng mga bangkay ng alien na halimaw na dumating ng gabing iyon. Tapos may biglang gumalaw. Nanigas si Wang sa gulat. Biglang tumayo ang bangkay sa kanyang likuran. Bago pa man siya makapag-react, kinalmot na siya ng nilalang hanggang mamatay. Saka kinaladkad ng halimaw ang bangkay ni Wang at tahimik na isinara ang pinto ng incineration room sa likod nito. Samantala, biglang may narinig si Yu na sumigaw mula sa incineration room 6. Gayunpaman, muling bumalot ang katahimikan sa krematorium, kaya mapapaisip ka kung inakala niya lang ba na narinig niya yon. Sa huli, napagpasyahan niya itong baliwalain at sa halip ay bumalik na lang sa trabaho. Pagpasok niya sa silid, nagulat siyang matuklasan na ang lahat ng mga bangkay na nakatalaga sa kanya ng araw na iyon ay mga alien na halimaw. Dahil doon, napagtanto niyang hindi niya mapapabuti ang kanyang sining sa pakikipaglaban ng militar sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga alaala ng sundalo ngayong gabi.
Gayunpaman, sinubukan niyang manatiling positibo sa pag-iisip na ang mas kaunting mga nasawing sundalo sa unahan ay isang magandang bagay. Ngunit, may isang partikular na bangkay ang agad na kumuha ng kanyang atensyon. May kakaiba sa itsura ng buntot nito. Nakakatiyak si Yu na iba ang kulay nito kanina, kaya naman maingat niya itong pinagmasdang mabuti. Mas lalo lamang siyang nalito dahil tila nagbabago ang kulay ng mga kaliskis nito. Bigla na lang siyang dinaluhong ng bangkay. Laking gulat ni Yu. Halos hindi na siya nakaiwas sa oras. Pagkalapag ng alien na halimaw, agad itong humarap muli sa kanya. Pagkatapos noon, biglang naglaho ang halimaw. Natigilan siya sa gulat nang mapagtanto niya ang isang nakakapanindig balahib na bagay. Sa simula pa lang ay hindi naman gumapang palabas ng bangkay ang nilalang. Ang buong oras pala ay perpekto itong nagbabalakayo sa gitna ng mga naagnas na laman. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yu na ganito palagi kung paano nakakapasok ang mga halimaw ng palihim. At alam niya na kapag wala siyang ginawa ngayon, ang buong lugar na ito ay magiging isang impyerno. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinatalas ang lahat ng kanyang pakiramdam. Gamit ang kaalamang ibinigay ng kanyang sining sa pakikipaglaban ng militar, hinanap niya ang kahinaan ng alien na halimaw. Pagkatapos ay narinig niya ang mga yabag, ngayong nahanap na niya ito. Kumuha siya ng isang kasangkapan sa mesa at ibinato ang wrench ng diretsyo rito. Pagkatama rito, inilantad ng nilalang ang sarili nito. Agad siyang sumigaw para paalisin ito doon. Sumugod sa kanya ang alien na halimaw, ngunit hiniwa niya ito gamit ang kanyang mga kuko, tumagos ng diretsyo sa katawan ng alien na halimaw. Tiniyak niyang hindi niya hahayaang makurapto ang kanyang sarili. Salamat na lang at nagawa niyang hulaan ang atake ng maaga dahil sa kanyang level 2 na sining sa pakikipaglaban ng militar, kaya galos lang ang inabot niya. Sa sandaling iyon, umalinggaw ang isang emergency broadcast sa buong pasilidad. Binalaan ng anunsyo ang lahat na may mga lumitaw na phantom scale beast sa mga silid 3,714 na at 15. Inutusan ang lahat ng tauhan na lumikas agad papunta sa central safe room at maghintay ng sasagip na mga militar. Natigilan si Yu nang malaman niyang nakapasok na rin ang mga halimaw maging sa iba pang mga silid sunugan. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid sunugan. Naramdaman niyang walang pagbabago sa lakas ng supernatural na kakayahan sa paligid, ibig sabihin ay may pagkakataon pa siyang makatakas ng ligtas. Ngunit bigla siyang naniga sa gulat. Nakahandusay sa daan ang bangkay ni Wang. Sa wakas ay napagtanto ni Yu na sa kanya galing ang sigaw na narinig niya kanina. Dahil dito, napaisip siya kung gaano na ba karaming alien na halimaw ang palihim na nakapasok. Pagkatapos ay namataan niya ang manager at ilang iba pang manggagawa na tumatakbo palapit sa kanya habang desperadong nagmamakaawa ng tulong dahil hinahabol sila ng 3 alien na halimaw. Agad na inihagis muli ni Yu ang wrench. Direktang tumama ito sa isa sa mga alien na halimaw. Isang lalaki mula sa kabilang bahagi ng pinto ang sumigaw sa kanila na magmadali at pumasok sa loob. Sumigaw si Yu sa lahat na pumasok ng mabilis sa safe room. Sa loob-loob niya, inamin niyang hindi siya kumpiyansa na kaya niyang labanan ang ganoong karaming halimaw ng sabay-sabay. Para sa kanya, ang makarating sa safe zone at maghintay ng sasagip ang mas ligtas na desisyon. Ngunit biglang may nagtulak sa kanya paharap at inutusan siyang bantayan ang kanilang likuran. Nangutya ang manager na ang isang basurang katulad niya ay perpekto para sa papel na iyon. Mabilis na nakalapit sa kanya ang alien na halimaw. Mahinang minura niya ang mga gagong iyon. Sinipa niya palayo ang alien na halimaw. Napagtanto niyang talagang nakakakilabot ang kakayahang magtago ng mga alien na halimaw na ito. Kung ibababa niya ang kanyang depensa, kahit isang segundo lang, hinding-hindi niya mapapansin na nagtatago pala ang mga ito sa malapit. Biglang may sumigaw na kalimutan na siya at tumuon na lang sa agarang pagsasara ng pinto. Desperado niyang sinubukan na habulin sila habang sumisigaw na maghintay, pero bago pa man siya makarating sa pinto, pabagsak na itong sumara. Mula sa kabilang bahagi ng pinto, maririnig niyang pinag-uusapan siya ng mga ito. Sinabi nilang huwag siyang alalahanin dahil kung mamatay siya, mababawasan lang ang pabigat na intindihin nila. Sumigaw siya sa kanila na buksan ang pinto. Patuloy niyang kinalampag ito ng buong desperasyon, ngunit napansin niyang papalapit na ang mga alien na halimaw. Ang lalo pang nakapagpagulat sa kanya ay alam talaga ng mga halimaw na ito kung paano makipagtulungan sa isa't isa. Napagtanto ni Yu na kahit gaano pa niya subukan, hinding-hindi na mabubuksan ang pintong iyon. Hindi na opsyon ang pagtakas. Nauunawaan niya na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Naisip niya ang mga sundalo sa unahan na humaharap sa mga sitwasyong mas malala pa rito araw-araw, ngunit napaglalabanan pa rin ang kanilang takot at buong tapang na lumalaban sa kaaway. Dahil namanan niya ang kanilang mga kasanayan, tumanggi siyang bigyan sila ng kahihiyan. Bukod pa rito, hinihintay pa rin siya ng kanyang kapatid, kaya hinding-hindi siya maaaring mamatay doon. Tinutukan niya ang kanyang unang target. Kitang-kitang nabigla ang alien na halimaw. Sinubukan nitong itago ang sarili at maging invisible. Ngunit napagtanto ni Yu na ngayong tumaas na ang kanyang husay sa sining sa pakikipaglaban ng militar, mas malinaw na siyang nakakapag-focus at nararamdaman ang pagbabago ng enerhiya sa kanyang paligid. At dahil doon, natutukoy na rin niya ang kanilang mga kahinaan.
Seryoso at determinado na ang ating bida. Hiniwa ng kanyang kuko ng diretsyo ang kahinaan ng alien na halimaw, ngunit may isa pa na sumusugod papunta sa kanya. Agad na inihagis ni Yu ang nakatusok sa kuko niyang alien na halimaw ng diretsyo patungo sa pangalawang halimaw. Sa sandaling iyon, unti-unti na siyang naniwala na baka makaligtas nga siya rito kung patuloy siyang lalaban. Sabay na bumagsak sa lupa ang dalawang alien na halimaw. Pagkatapos ay agad na sumugod si Yu sa ikatlo. Pinaramdam niya ang kanyang atake ng diretsyo sa ulo nito. Ngayon ay dalawa na lang ang natitira. Ngunit sa kanyang pagkabigla, bigla silang naglaho. Malinaw na mas malakas ang natitirang dalawang halimaw, at sa pagkakataong ito ay hindi na niya maramdaman ang kanilang enerhiya. Alam niyo na nasa malapit lang sila, kaya hindi niya pwedeng ibaba ang kanyang depensa kahit isang segundo. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili at maghintay ng pagkakataon. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinatalas ang lahat ng kanyang pakiramdam hanggang sa bigla niyang narinig ang tunog ng tumutulong dugo. Nakikinig siyang mabuti at sa wakas ay nahanap niya ito. Nagtatago ito sa pader. Agad na inatake ni Yu ang leg nito. Ngunit biglang may naramdaman si Yu sa kanyang likuran, at sa sumunod na saglit, tinamaan siya. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang braso dahil sa pataksil na pag-atake. Muntik nang mawasak ang kanyang kaliwang kamay. Wala na ang alien na halimaw na nasa harapan niya kanina, ngunit hindi pumayag si Yu na hayaan itong makatakas. Tapos bigla na lang, napansin niyang may tumutulong dugo mula sa itaas. Agad niyang napagtanto na sa kisam nagtatago ang alien na halimaw, at kasabay nito, dinaluhong din siya nito. Ibinunyag ni Yu na sinadya niyang balutan ng sarili niyang dugo ang nilalang kanina. Sabay silang sumugod sa isa't isa. Tumalo ng mataas si Yu sa hangin para maabot ito at hiniwang mabuti ang katawan nito. Mabigat na bumagsak sa lupa ang alien na halimaw, ngunit naabot na rin ni Yu ang kanyang hangganan. Kahit pa ganoon, pinilit niyang tiisin yon dahil hindi pa niya maaaring hayaan ang kanyang sarili na bumagsak. Desperado na siyang makatakas mula sa lugar na yon, ngunit bago pa man siya makagalaw, bumagsak siya sa tabi ng mga bangkay ng mga alien na halimaw. Tuluyang nawalan ng malay si Yu, walang kamalay-malay na unti-unting nasisipsip ng kanyang katawan ang itim na usok mula sa mga patay na halimaw. Ilang saglit pa, nakita natin ang mga lalaking sumugod paharap dahil 30 metro na lang ang layo nila mula sa safe room. Agad na binalaan ng kapitan ang grupo na may hinihinalang halimaw sa unahan at inutos sa lahat na manatiling alerto. Napatingin sa unahan ang isa sa mga tauhan sa labis na pagkagulat. Hindi siya makapaniwala na nagawa talaga ito ng mag-isa ng bata. Tumutok ang kanilang mga flashlight kay Yu, na nakahandusay sa sariling dugo sa tabi ng mga bangkay ng alien beasts. Mabilis na lumabas ang manager mula sa safe room, nakahinga ng maluwag na dumating na rin sa wakas ang rescue team. Ipinaalam ng kapitan sa kanya na ligtas na ang lugar ngayon. Inutusan niya ang unang grupo na tulungan ang mga nakaligtas habang ininspeksyon naman ng ikalawang grupo ang paligid. Nang suriin niya ang isa sa mga bangkay ng alien beast, napansin niya na ang mga marka ng pagkapunit ay hindi pantay at magulo. Agad niyang napagtanto na hindi simpleng mga sandata ang maaaring magdulot ng ganitong mga sugat. Biglang sumigaw ang isa sa mga sundalo na buhay pa ang bata. Agad na itinuro ng manager ang kamay ni Yu. Nag-iba ang anyo nito at naging kamay ng halimaw. Agad na naging alerto ang mga sundalo matapos matukoy na ito ay isang mutasyon at napagtanto na na-corrupt na ang bata. Iminungkahi ng isang sundalo na dahil walang malay pa si Yu, dapat na nila itong patayin agad bago pa siya maging isang halimaw. Ngunit biglang inutusan ng kapitan ang lahat na maghintay nang mapansin niyang nag-iba ulit ang kamay ni Yu. Kinakabahang nagtanong ang manager kung ano pa ang hinihintay nila. Iginiit niya na kung magigising ang bata, mapapahamak ang lahat doon. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi talaga pwedeng hayaan ng manager na mabuhay si Yu. Kung hindi, mabubunyag din kalaunan ang katotohanan tungkol sa pag-set up sa kanya. Agad na itinutok ng kapitan ang kanyang espada sa manager, at malamig siyang binalaan na manahimik maliban na lang kung gusto niyang maunang mamatay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng kapitan na ang mga baka sa paligid ni Yu, pati na ang laman at kaliskis na naiwan sa pagitan ng kanyang mga daliri, ay nagpapatunay na siya mismo ang pumatay sa mga polyphantom scale. Labis na namangha ang sundalo. Kahit ang buong pangkat nila ay mahihirapang kalabanin ang 4 na phantom scales ng sabay-sabay, pero nagawa ng batang ito na patayin silang lahat ng mag-isa. Nangatuwiran ang manager na ang vitality ni Yu ay 0.68 lang, kaya imposibleng magawa niya ang ganitong bagay maliban na lang kung na-corrupt na siya. Ipinilit niya ulit na dapat na nila siyang patayin ngayon. Itinaas ng kapitan ang namutate na kamay ni Yu habang tahimik na nag-isip kung paanong ang isang taong may 0.68 vitality lang ay nakapatay ng 4 na phantom scales ng mag-isa. Para sa kanya, ang ganoong antas ng talento ay nababagay lamang sa isang maalamat na henyo. Inamin niya na ang korupsyon ay karaniwang hindi na maibabalik pa, ngunit dahil malinaw na gumagaling ang katawan ni Yu, nangangahulugan itong walang problema. Tinanong niya kung bakit labis na natataranta ang manager sa una pa lang. Kabadong sumagot ang manager na nag-aalala lamang siya sa kaligtasan ng lahat.
Ipinunto ng kapitan na kulang sila sa tauhan ngayon, at ang mga mandirigmang may ganitong kakayahan ang mismong kailangan nila sa ngayon. Ipinahayag niya na ang pangkat niya na ang bahala rito, at inutusan ang lahat na pumila. Kinabukasan, sa ospital, nakahiga si Yu sa kama nang unti-unti siyang magising dahil sa mahihinang tunog. Bigla siyang napabangon at napagtantong nasa loob siya ng isang kwarto sa ospital. Tiniyak sa kanya ng kapitan na ligtas na siya ngayon. Agad na nagtanong si Yu kung sino sila. Nagpakilala ang lalaki bilang Chen Zhen at ipinaliwanag na siya ang kapitan ng District Corruption Cleanup Squad. Sinabi sa kanya ni Chen Zhen na personal siyang nagpunta roon para humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na nangyari ang pagsalakay ng mga alien beast kagabi dahil sa pagkukulang nila. At dahil nahuli sila sa rescue operation, nalagay ka sa matinding panganib. Taos-puso siyang humingi ng paumanhin para rito. Sumagot si Yu na masyadong mabilis ang mga pangyayari, kaya hindi talaga ito maiiwasan. Sinabi naman ni Captain Chen na nagawa nitong pumatay ng 4 na Phantom Scales ng mag-isa, at ang isa sa mga ito ay umabot pa sa elite level. Diretsahan niya ring tinanong si Yu kung gusto nitong maging mandirigma at sumali sa pangkat nila. Hindi makapaniwalang umiti si Yu at nagtanong kung posible ba talaga yon para sa kanya. Ipinaliwanag ni Captain Chen na karamihan ay magdadalawang isip kapag narinig ang ganitong alok, pero mukhang tuwang-tuwa pa si Yu. Kaya naging kuryoso siya kung bakit gustong-gusto ni Yu na maging isang mandirigma. Ipinaliwanag ni Yu na napakarami na niyang nakitang halimaw at mga matatapang na mandirigmang isinasakripisyo ang kanilang buhay sa krematorium. At kamakailan lang, patuloy pang dumarami ang bilang ng mga mandirigmang namamatay. Kaya imbes na magtago at maghintay na lamang sa kamatayan, gusto niyang lumaban para mas maprotektahan niya ang kanyang pamilya. Tumango si Captain Chen at sinabing magandang pananaw iyon. Gayunpaman, bago opisyal na sumali sa pangkat, kailangan muna niyang pumasa sa Warrior Selection Trial. Sa kanyang isipan, naisip ni Captain Chen na ang batang ito ay hindi lang may talento at lakas, kundi may determinasyon din na isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sa paningin niya, malinaw na may malaking potensyal si Yu, pero bigla siyang nawala ng pag-asa dahil karaniwang nangangailangan ng vitality level na hindi bababa sa 3 ang Warrior Selection Trial. Pagkatapos ay isiniwalat ni Captain Chen na pasok na si Yu sa mga kwalifikasyon ngayon. Inabutan niya siya ng recommendation letter. Ipinaalam niya kay Yu na magsisimula ang pagsubok sa loob ng eksaktong 1 buwan. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Captain Chen na paghandaan itong mabuti. Nakaramdam ng labis na kaligayahan si Yu dahil oras na maging isa siyang mandirigma, magkakaroon siya ng access sa mga pinakamahusay na medikal na mapagkukunan. Nangangahulugan iyon na baka sa wakas ay may pag-asa ng mapagaling ang sakit ng kapatid niya. Sa sandaling yon, nagsimulang basahin ng system ang alaala ng kaluluwa ng elite level Phantom Scale. Agad na nakilala ni Yu na ito ang parehong kaluluwa na inabsorb niya noong nakaraang araw. Inutusan siya ng system na pumili ng isa sa mga sumusunod na kakayahan para linangin. Skill Armor Defense, Claw Enhancement, o Aura Camouflage. Naging masaya si Yu nang mapagtantong hindi pala nauwi sa wala ang desperado niyang pakikipaglaban kagabi. Saka siya napaisip kung aling kakayahan ang dapat niyang piliin. Napagtanto niya na ang matitigas na kaliskis ay may kamangha-manghang lakas sa pagdepensa at kayang tiisin ang matitinding pinsala. Naintindihan din niya na mas mapapalakas ng claw enhancement ang puwersa ng kanyang pag-atake. Sa kanya naalala kung gaano nakakatakot ang kakayahang aura camouflage ng alien beast. Kung hindi dahil sa tumutulong dugo mula sa halimaw kanina, sigurado talagang perpekto ang elite level camouflage na yon. Matapos itong pag-isipang mabuti, napagpasyahan Yu na piliin na lang ang kakayahang iyon. Ipinaalam ng system kay Yu na ang tagal ng aura camouflage ay nakadepende ng buo sa pisikal na tibay ng host. Hinahayaan ng kakayahang ito ang gumagamit na ganap na itago ang kanilang aura at tuluyang sumanib sa kanilang paligid. Mabilis na napagtanto ni Yu na hindi pa buo ang epekto ng pagtatago nito, kaya kailangan niya pa ng mas maraming pagsasanay para lubusang mamaster ito. Sinuri niya pagkatapos ang mga detalye ng kanyang kasalukuyang mga kasanayan. Una ay ang Basic Military Martial Arts Level 2. Pinapataas nito ang physical stamina ng 20%, hinahayaan siyang matukoy ang mga kahinaan ng kalaban, at nahuhulaan pa ang direksyon ng atake nang wala pang kalahating segundo bago gumalaw ang kalaban. Pangalawa ay ang Claw Level 1 na nagpapalakas ng mga pag-atake ng kamay ng 5% habang nagdudulot din ng tearing damage sa mga kalaban. Panghuli, nariyan ang Aura Camouflage Level 1. Itinatago ng kasanayan ng aura ng gumagamit, kaya nagiging aninag ang katawan habang nakatayo lang, at malabo naman kapag gumagalaw. Tumatagal ang epekto nito ng kalahati ng limitasyon ng physical stamina ng gumagamit. Dahil hindi pa siya makalamon ng mga kaluluwa sa ngayon, napagpasyahan ni Yu na sagarin ang kanyang mga kasalukuyang kakayahan sa pamamagitan lamang ng pagsasanay. Ngayon ay mayroon na siyang isa pang nakahandang alas para sa laban nila ni Zhang Yang sa susunod na linggo. Pagkatapos noon, nagsimula na sa kanyang pagsasanay ang ating bida. Ang aura camouflage ay higit pa sa simpleng pagiging hindi nakikita. Ito ay kakayahang maging isa mismo sa paligid.
Sa isa sa mga sesyon niya ng pagsasanay, may biglang dumapong ibon sa kanyang balikat. Nang sandaling iyon, napagtanto ni Yu na hindi niya pa kayang linlangin ang mga hayop. Dahil dito ay naintindihan niya na kailangan niyang pigilan at kontrolin ang kanyang enerhiya hanggat maaari, tulad ng ginagawa ng mga halimaw. Kaya naman patuloy siyang nagsanay ng walang humpay, kahit hanggang 10 oras ng gabi. Kinalaunan, naramdaman iyon na unti-unting bumubuti ang lawak ng pagtatago at level ng imbisibilidad niya. Nang malamang epektibo ang pamamaraang iyon, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsasanay sa ganoong paraan. Tahimik na tumayo si Yu sa harap ng salamin at dahan-dahang inunat ang kanyang kamay patungo rito. Pagkatapos ay pinanatili niya ito roon nang hindi gumagalaw. Napansin niyang naging invisible na ang kalahati ng katawan niya, na nangangahulugang ang natitirang kalahati na lang ang kailangan pang pagbutihin. Biglang nag-notify sa kanya ang system na tumaas ng 5% ang proficiency ng Aura Camouflage Level 1. Nakangiting nasiyahan si Yu matapos maabot ang kanyang layunin. Ipinangako niya sa sarili na ipapaintindi niya kay Yang kung sino talaga ang tunay na basura. At sa wakas, dumating na rin ang araw ng laban. Ginanap ito sa mga training grounds ng Kingtang Academy. Sinabi ng isang estudyante na ito ang unang pagkakataon nilang manood ng pampublikong duelo. Naniniwala silang hindi lang mapapatalsik si Yu pagkatapos matalo, kundi lubos din siyang mapapahiya sa harap ng lahat. Tinuyan ng isa pang estudyante si Yu, tinawag siyang basura na mayroon lamang 0.68 na vitality. Para sa kanila, ang buong laban ay magiging isang bugbugan na pabor lang sa isang panig. Napansin ni Shin na ilang araw nang liban si Yu at nagtaka kung may masamang nangyari sa kanya. Ipinaalam ni Lei kay Yang na inihanda na ang lahat ng patibong sa paligid ng entablado. Kumpiyansa siyang sumiguro na hindi makakaalis ng buhay si Yu ngayong araw. Humakbang siyang paakyat sa entablado ng labanan. Masyadong nagpapapansin ang lalaking ito para maghakot ng aura. Pero grabe, hindi ka naman mukhang astig. Tapos mapanghamak niyang tinanong kung nasaan na ang basurang si Lin Yu. Naisip niya na baka masyadong natakot si Yu kaya nagdesisyon na lang itong tumakas sa huling sandali. Walang magawang bumuntong hininga ang guro at sinabing halatang hindi alam ni Lin Yu ang sarili niyang limitasyon. Sa paningin niya, siguradong mapapatalsik na siya sa eskwelahan. Tapos biglang bumukas ang pinto at naglakad papasok si Yu. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Habang papalapit sa entablado ng labanan, napansin niyang kakaiba ang kulay ng ilang tabla sa sahig malapit sa gilid. Ngumisi siyang nang makitang nagpakita rin sa wakas si Yu. Akala niya ay umatras na si Yu dahil sa takot. Kalmadong sumagot si Yu na dapat nang isipin niyang kung paano siya luluhod at hihingi ng tawad mamaya. Minura siya niyang dahil sa walang hiyang pagyayabang nito at sumigaw na mamatay na siya bago biglang umatake. Walang kahirap-hirap na iniwasan ni Yu ang suntok. Tumawa siyang nang makita siyang umiwas at tinukso siyang tumatakbo na agad. Hinamon niya si Yu kung hanggang kailan ito makakaiwas. Malakas na naghiyawan si Lei para kay Yang at sumigaw na bugbugin nito ng malala si Lin Yu para tuluyan nitong maintindihan ang agwat nilang dalawa. Habang umaatras, biglang natapakan ni Yu ang isa sa mga pulang tabla sa sahig. Agad na ngumisi siyang dahil, sa paningin niya, wala na mapupuntahan si Yu para makatakas. Ipinahayag niyang na isang suntok lang niya ay tuluyan ng magpapabagsak kay Yu. Tumama ang atake, pero biglang ngumiti si Yu at sinabing ang mismong sandaling ito ang matagal na niyang hinihintay. Nang mismong tatama na ang atake niyang, naglaho si Yu. Biglang nagulat ang mga manonood nang makita siyang naglaho na parang bula. Hindi nila maintindihan kung anong klaseng abilidad ang ginagamit niya. Samantala, nasabik si Shin nang mapagtanto niyang may inihandang nakatagong alas si Yu. Nanuya at nang hamak siyang, tinatanong kung naniniwala ba talaga siyang maipapanalo niya ang laban gamit ang isang murang salamangka. Sinigawan niya si Yu na magpakita na agad. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang tinamaan siyang mula sa likuran. Lalo lang siyang nagalit dahil doon. Isinumpa niya roon mismo na papatayin niya si Yu kahit anong mangyari. Pagkatapos ay inutusan niya si Lei na paganahin ang mga nakatagong patibong para mapilitang lumabas si Yu. Agad na dumaloy ang kuryente sa mga nakapaligid na bakod, at di nagtagal, sumabog ang apoy sa paligid. Napalibutan ng apoy ang buong arena ng labanan. Agad silang sinigawan ng guro na tumigil dahil malinaw na nilalabag nito ang mga patakaran ng duelo. Pero mayabang na idineklara niyang na siya mismo ang batas. Biglang nakulong si Yu sa gitna ng apoy, at doon na siya tuluyang nahanap niyang. Sinubukang suntukin niyang si Yu, pero sa halip ay bumagsak ng direkta ang kamao niya sa sahig. Naintindihan ni Yu na ang direktang pakikipaglaban sa isang taong mas malakas kaysa sa kanya, ay hindi magbibigay sa kanya ng anumang tsansang manalo. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan muna niyang hanapin ang kahinaan ng kanyang kalaban. Pagkatapos ay wasakin ito sa isang determinadong atake. Walang awang nagpatuloy sa paglusob sa kanya si Yang. Maingat na inobserbahan Yu ang daloy ng enerhiya na umiikot sa buong katawan niyang. Kasabay nito, binalot din siya ng buong baluti. Napagtanto ni Yu na kung mahahanap niya ang pinagmulan ng kapangyarihang iyon at maputol ang daloy ng enerhiya, baka may pag-asa pa siya. Tapos may napansin siyang maninipis na liwanag sa gitna ng dibdib niyang. Nahanap na niya ang pinakasentro nito. Pagkadyot niyang ng isa pang suntok papunta sa kanya, umiwas ulit si Yu at agad na naglaho.
Lalo pang nairita siyang nang makita siyang maglaho muli. Nagmura siya na ang basura ay mananatiling basura kailanman. Sa kanyang paningin, tanging maruruming pandaraya lang ang alam-asahan ni Yu. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang sumugod ng direkta si Yu sa kanya. Humampas siya paharap gamit ang kanyang kuko sa pagtatangkang punitin ang katawan niyang. Pero nagulat si Yu nang hindi man lang matagos ng kuko ang baluti. Mayabang na ipinagmalaki niyang na-rank ang depensa niya. Pinagtawanan niya si Yu at sinabing kung naniniwala talaga itong makakasakit sa kanya ang mga mumurahing pandaraya na ganyan, kailangan pa nitong maghintay hanggang sa susunod niyang buhay para mangyari ito. Agad na napagtanto ni Yu na kailangan niya ng isa pang siwang. Gusto niyang subukan kung gaano talaga katibay ang baluti niyang. Tapos napansin niya ang ilang malalabong asul na marka na lumilitaw sa ibabaw ng baluti. Dahil sa obserbasyong iyon, nalaman niya na may limitasyon din pala ang kayang tanggaping pinsala ng baluti. Kung hindi ito matagos ng kuko, gagamitin na lang niya ang mabibigat na atake ng kanyang military martial arts para tuluyang basagin ang baluti. Samantala, naisip niyang na hanggat maingat niyang inoobserbahan ang mga galaw ni Yu, makakahanap din siya ng butas. Bumalik na sa normal ang mga kamay ni Yu habang sumusugod siya at nagpakawala ng isa pang suntok. Dala ng pagtama nito ang napakatinding puwersa. Tinuya siya niyang na mahina bago ito agad na gumanti ng atake. Sa sandaling iyon, napansin niyang ang pabago-bagong daloy ng enerhiya sa malapit. Ngumisi siya at nagdeklara na sa wakas ay nahanap na niya ang kahinaan ni Yu. Pero sa pagkakataong iyon, diretsong sumuntok ulit si Yu sa kanya. Ipinaalala niyang kay Yu na rank ang depensa niya at mayabang na sinabing kahit ilang beses pa itong umatake, mawawalan lang lahat ng silbi. Tapos nagpakawala siya ng mabigat na suntok na nagpatilapon kay Yu patalikod. Mabilis na binalansin ni Yu ang sarili bago inasar siyang at sinabihang sugurin siya ulit. Sa muling pag-atake niyang, iniwasan ni Yu ang suntok habang pinupuntirya na naman ang umiilaw na sentro sa dibdib nito. Sa pagkakataong ito, napansin ni Yu ang maliliit na bitak na nabubuo sa baluti. Doon niya napagtanto na kailangan na lang ng isang huling tulak para tuluyan itong mabasag. Nagulat siyang nang biglang umatake ulit si Yu, pero sa pagkakataong ito, nahawakan niyang ang braso ni Yu. Ngumisi siya at sinabing wala ng silbi ngayon ang maliliit na pandaraya ni Yu. Samantala, naniwala si Yu na hanggat kaya niyang tiisin ang mga ataking hinulaan ng kanyang military combat art, sa kanya rin mapupunta ang bentahe. Mahigpit na hinawakan niyang ang braso ni Yu habang patuloy na sinusuntok ito, tapos nahanap na ni Yu ang eksaktong tiempo na hinihintay niya. Pinabagsak niya ang isa pang suntok ng direkta sa parehong bahagi ng dibdib niyang. Lalo pang humina ang baluti. Muling tinuya niyang si Yu at sinabing ang alam lang nitong gawin ay maglaho at umasa sa mga patagong atake. Sinabi niyang hindi na nakakagulat na 0.68 lang ang vitality ni Yu at iginiit na ang isang katulad niya ay ganap na hindi karapat-dapat maging mandirigma. Ngunit kalmadong nagdeklara si Yu na mula sa sandaling ito, hindi na siya aasa sa paglalaho o sa mga patagong atake. Nagdesisyon siyang tatapusin ang laban gamit ang isang pinal at determinadong galaw. Tumawa siyang at inisip na tuluyan na sigurong nabaliw si Yu kung naniniwala itong makakagasgas ng rank na baluti ang sirang kuko nito. Sumagot si Yu na hindi nila malalaman maliban kung susubukan nila ng isa pang beses. Mayabang na ipinahayag niyang na ang susunod niyang sipa ang mismong magpapatilapon kay Yu palabas ng akademya habang buhay. Sabay silang sumugod patungo sa isa't isa. Agad na napagtanto ni Yu na puntiryang patayin siya ng sipa niyang. Sa kabutihang palad, nahulaan na ng maaga ng kanyang military combat art ang atake. Kalmado niyang sinabi kay Yang na nababasa na niya ang lahat ng mga galaw nito. Agad na nag-alab sa galit si Yang. Ngunit pagkatapos, laking gulat niya nang biglang kumalat ang mga bitak sa buong baluti niya. At sa sumunod na segundo, tuluyang nawasak ang buong baluti na nagpasigaw kay Yang sa matinding sakit. Ayaw tanggapin Yang ang pagkatalo niya at sumigaw na imposibleng matalo siya ng isang basura tulad ni Yu. Kalmadong sumagot si Yu na wala rin namang espesyal kay Yang. Dahilan ito para lalong magalit si Yang. Pero bigla na lang bumigay ang katawan niya at bumagsak siya nang nakadapa sa lupa. Laking gulat ng lahat sa nasaksihan nila. Hindi sila makapaniwala na si Yu, ang tinatawag nilang basura na may 0.68 vitality lang, ay nanalo talaga. Samantala, masayang naghiyawan at sumigaw ang iba na napakagaling ni Lin Yu. Kahit si Lei ay naiwang gulat na natalo talaga si Zhang Yang. Napangiti naman si Shin dahil umpisa pa lang ay naniwala na siyang mananalo si Yu. Sa loob ng Qingtang Academy, hiyang-hiya ang board director at ama ni Zhang Yang na si Zhang Jiangwu. Hindi siya makapaniwalang natalo ang sarili niyang anak sa isang lantarang tinatawag na basura. Inamin ni Li Minyu, ang Dean of Academic Affairs sa Qingtang Academy, na responsibilidad niya kung paano natuto si Yu ng mga pamamaraang labas sa opisyal na turo ng akademya. Ipinaliwanag niyang kahit hindi niya alam kung anong kakaibang paraan ang ginamit ni Yu, sigurado siyang may pinagdaanang pagbabago ang katawan nito. Nangako siyang sa physical examination sa susunod na linggo, susuriin niyang mabuti ang issue at magbibigay ng malinaw na paliwanag sa akademya. Malamig na idineklara ni Director Zhang na sinumang lumabag sa mga patakaran ng paaralan ay tiyak na pagbabayaran ito.
Tiniyak ni Min Yu kay Director Zhang na magbibigay siya ng magandang resulta. Binalaan pagkatapos ni Director Zhang si Yu na may mga tao sa mundo na hindi niya pwedeng kalabanin at tiyak na babalikan siya ng sarili niyang kamangmangan. Habang pababa si Yu sa arena, bigla siyang nakatanggap ng mensahe. Sinabihan siya ni Captain Chen na simula sa araw na iyon, opisyal na siyang magtatrabaho ng part-time sa crematorium. Ipinaliwanag sa mensahe na madalas tumanggap ang lugar ng mga delikadong bangkay ng halimaw pati na rin ng tao, kaya pinayuhan si Yu na laging mag-ingat at maging handa. Bahagya siyang nagulat nang bigla siyang makatanggap ng direktang mensahe mula kay Captain Chen. Mabilis niyang napagtanto na hindi lang sobrang taas ng sahod sa crematorium, kundi nagbibigay din ito ng pagkakataong makatagpo siya ng mas malalakas na abilidad. Dahil maaga pa, nagpa siya si Yu na dumaan muna sa ospital para bisitahin ang kanyang ate. Sa City Central Hospital, pinuntahan ni Yu ang medical pod ng kanyang ate. Balot ng benda ang katawan nito, habang maraming makina ang nakakonekta para panatilihin siyang buhay. Mahinang sinabi ni Yu sa kanya na nandito siya para bisitahin siya. Noong bata pa si Yu, palagi siyang tinutukso ng ibang mga bata. Sabi nila, sa ganoong kawawang vitality, mas masahol pa siya sa aso at habang buhay na magiging pabigat. Inulit pa ng isang bata ang sinabi ng kanyang tatay, na wala na siyang kinabukasan. Pero biglang may isang batang babae na galit na humakbang at sumigaw kung bakit nila inaapi ang nakababata nitong kapatid. Binantaan niyang bubugbugin niya silang lahat kung hindi sila titigil. Tinawag kaagad ng mga lalaki na tigresa ang babae bago sila tumakbo sa takot. Sumigaw siya na kapag pinagsalitaan pa nila ng masama ang kapatid niya, hindi niya palalampasin yon. Dahan-dahang sinabi ni Yu sa kanyang ate na huwag nang magalit sa kanila, pero sinabi nito na huwag pakinggan ang mga tangang iyon. Para sa kanya, si Yu ang pinakamagaling ano paman ang sabihin ng iba. Naalala ni Yu kung paano siya palaging pinoprotektahan ng kanyang ate mula noong mga bata pa sila. At dahil doon, kahit anong mangyari, isinumpa niyang hahanap talaga siya ng paraan para pagalingin ang sakit nito. Sakto namang may nagsabi sa kanya na kailangan nilang pag-usapan ang kondisyon ng kanyang ate. Agad na sinabihan ni Yu ang doktor na magpatuloy. Ipinaliwanag ng doktor na, gaya ng alam na ni Yu, ang sakit ng ate niya ay dahil sa aksidenteng pagkain ng pagkain kontaminado ng korupsyon. Sa ngayon, ang tanging magagawa nila ay panatilihin ang kanyang mga basic vital sign. Gayunpaman, mabilis na lumala kamakailan ang korupsyon sa katawan niya at kumalat na sa mga laman loob nito. Sa bilis nito, malamang nakalahating taon na lang ang natitira sa buhay niya. Nabigla si Yu nang marinig ito. Palagi namang naging matatag ang kondisyon nito dahil sa mga gamot, kaya hindi niya maintindihan kung paanong biglang lumala ito ng ganito katindi. Ipinaliwanag ng doktor na base sa pagsusuri nila, malamang na nagkaroon ng resistensya sa gamot ang ate ni Yu dahil sa tagal ng pag-inom nito. Desperadong nagtanong si Yu kung may iba pang posibleng paraan para iligtas siya. Isinumpa niyang gagawin niya ang lahat basta't mailigtas lang ang buhay ng kanyang ate. Inamin ng doktor na may isang posibleng paraan, pero sa totoo lang, halos imposible ito. Agad na iginiit ni Yu na malaman ang tungkol kay Mortimer. Ipinaliwanag ng doktor na kung makakakuha sila ng Sunstone na kayang pigilan ang korupsyon, posibleng matigil ang paglala ng kondisyon ng ate niya. Ngunit, tinuturing na pambansang yaman ang Sunstone at hindi basta-basta pinapagamit ng estado kahit kanino. Idinagdag niya na kahit noong itinuturing pang natatanging henyo at lubos na pinapahalagahan ng estado ang ate ni Yu, tumanggi pa rin silang gamitin ang Sunstone nang makoma siya. Kaya sa lagay niya ngayon, mas malabong pumayag silang gamitin ito. Naisip ni Yu kung paanong naging napakatindi ng talento ng kanyang ate, kaya natabunan niya ang isang buong henerasyon. Hindi niya maintindihan kung bakit tumanggi ang estado na iligtas siya noon. Para sa kanya, talagang wala itong katwiran. Gayunpaman, isinumpa ni Yu sa sarili niya na anuman ang dahilan, makuha man ang Sunstone o makahanap ng iba pang paraan, hinding-hindi siya susuko na iligtas ang kanyang ate. Sa crematorium 1, papunta si Yu sa room 3. Napagtanto ni Yu na dahil direktang nakaugnay ang Sunstone sa estado, ang tanging paraan ay ang maging mas malakas siya at maging isang mandirigma sa lalong madaling panahon. Habang nakatingin siya sa mga bangkay, inisip niyang baka mas lumala pa ang sitwasyon sa frontline kamakailan. Halos wala ng mga bangkay ng alien na halimaw ngayon, habang nagpapatong-patong naman ang mga labi ng tao sa paligid. Tahimik na ipinagdasal ni Yu ang mga patay sa harap niya, pero biglang dahan-dahang tumayo ang isa sa mga bangkay sa likod niya. Pagkatapos ay nagsimula itong maglakad palapit sa kanya. Agad itong naramdaman ni Yu. Bigla siyang naging alisto habang ang nabuhay na bangkay ay sumugod ng diretsyo sa kanya.